tunay po na buhay ang salita ng Diyos. So ngayon po mga kapatid ay pagpapatuloy po natin yung ating series last Wednesday or yung first part. So tayo po ay sa pangalawang bahagi na ng ating topic about matters na kung saan ay sinusubok yung ating standard bilang isang Kristiyano o yung ating tindig bilang isang mananampalataya. So muli, buksan po natin sa 1 John chapter 2 verses 15 to 17. Aklat ng unang Juan, kabanata 2, talata 15 hanggang 17. Okay, basahin ko po, tingnan po natin sa ating mga Biblia. Sabi po dito, "Do not love the world or the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the desires of the flesh and the desires of the eyes and pride of life, is not from the Father, but is from the world. And the world is passing away along with its desires, but whoever does the will of God abides forever." Purihin po ang Panginoon. Tayo po'y manalangin. Muli, Panginoon, salamat po sa gabing ito na kami po ay minsan pa ay makakarinig ng iyong salita na kinakailangan po namin upang makapamuhay kami ng naaayon sa iyo pong kalooban, naaayon po sa iyong pagkatawag sa amin, Panginoon. Patuloy kami na maging mag-respond po kami sa iyo pong ituturo sa amin sa pamamagitan po ng aming paglalapat nito sa amin pong mga buhay. And gawin po namin ito ng may galak sa amin pong mga puso at hindi po by another form of religion, Panginoon, sapagkat ang kaligtasan po namin ay biyaya po ninyo. Kaya itago po ninyo sa likod ng iyong kabanalan ang iyong pong lingkod na gagamitin bilang tagapagsalita. At ang bawat isa po sa amin na maging tagapakinig, ikaw po lamang ang patuloy na maging gabay namin, Panginoon, sa pamamagitan po ng Santong Espiritu. Salamat po, purihin ka sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. So, very yung ating theme, parang straight forward because ang tinutumbok agad nito is yung time kung saan ay ini-entertain natin yung ating sarili. So, isa sa mga forms of entertainment natin is yung panonood natin. Pero it doesn't mean na kung halimbawa, hindi naman yan para sa akin kasi wala naman akong TV sa bahay. So, hindi pa ibig sabihin wala kang TV sa bahay, hindi ka pwedeng maakit ng kaaway or hindi ka po pwedeng matukso ng kaaway sapagkat there are lots of ways, maraming ways ang kaaway para tayo po ay mahulog sa kasalanan. So, at ang isa nga po yan is yung ating exposure sa social media, sa YouTube, sa iba pang mga website na pwede nating mabuksan. So, especially kung tayo nasa legal age na. So, yun po yung ating topic, So, last Wednesday, about watching television. And meron po tayong dalawang punto dito. The first point, yung ating pong na-discuss po nung Wednesday, is that kinakailangan meron po tayong criteria bago po tayo manood ng isang palabas o ng isang film o ng movie. Kung halimbawa ito ay naglalaman ng mga tema na hindi po katanggap-tanggap sa atin bilang isang Kristiyano. So, kailangan pag-refrain ho tayo dyan. Kasi nga, through that, ay pwede ho tayong mahulog sa kasalanan. So, pwede nating ma-adapt, somehow, yung pong mga napapanood po natin kung hindi po tayo magiging aware unless kung tayo ho ay isang malagong mananampalataya. Kaya sabi dito, number 1 is, what is my motive for watching a TV show? Will it glorify God? Ito ba'y magbibigay luwalhati sa Diyos? Kung ito ba'y aking panonoorin? Ikalawa, does this TV show contain a material that I cannot hear or view with a pure mind? So, kung wala akong kaisipan na ayon sa aking pagiging Kristiyano, hindi ba ako mahuhulog sa pagkakasala? O hindi ko ba magiging, wala ba akong makikitang anumang bagay na masama dito? Yan. So, yun po yung sabi ko dito sa number 2. Then, sa pangatlo po natin, will watching this TV show further my understanding of my culture and help me communicate Christ more effectively? So,
ito bang panonoorin ko ay magiging material or tool na biyaya ng Panginoon sa akin para mas maging epektibo ako sa pag-share ng kanyang salita? Makatutulong ba ito sa aking communication when it comes sa gospel sharing? So, kaya minsan meron tayong mga illustrations na galing sa movie. No? So, kaya hindi naman ibig sabihin na pelikula, bawal agad. No? So, bawal manood ng pelikula. Pero binigyan po tayo ng Panginoon ng karunungan to discern kung ito bang pelikulang ito ay makatutulong o makasasama. Amen? So, yun po yung number 3 natin. Ano ho? To help me to communicate Christ more effectively. Next is, am I committed to obtaining truth from the Word of God rather than powerful media forms? So, ibig sabihin nito is, matetest po dito kung saan po tayo mas nag-rely o saan tayo mas kumukuha ng reference sa ating pagtuturo o sa ating pagsasalita. So, kasi mahirap naman yung laging pelikula ang ating reference kapag tayo ay nagtuturo ng Bible. Siyempre, kapag Bible. So, talagang nandun po tayo sa salita ng Panginoon. Next, can I separate the wheat from the chaff? So, meron tayong kakayanan na pulutin ang dapat o pulutin ang makatutulong at itapon yung hindi. Yan. So, meron kasing pelikula na halimbawa, so meron siyang content or may content siya na hindi siya makatutulong sa iyong paglagos sa pananampalataya, so itapon. Pero kung meron ng pelikula or lesson na pwedeng magamit natin sa ating pamumuhay bilang Kristiyano, kunin natin. Okay? So, yung tinatawag po nating discernment. So, to get and itapon kung ano yung dapat itapon. Okay? And is there a better use of my time? So, sa panunod ko ba ng movie na ito o ng TV show na ito, for example, 30 minutes or let's say 2 hours na movie, so, na-spend ko ba ng maayos at mas, sabi nga, naging fruitful ba yung pag-spend ko ng oras para sa panunod ng pelikulang ito? So, ano yung, kumbaga, take away natin kapag napanood natin yung movie na yan. So, kaya, sabi nga, better to prepare yourself. Bago tayo gumawa ng isang bagay na meron tayong hint na maaaring tayo ay mahulog din o maaaring tayo ay gamitin ng kaaway or akitin ng kaaway. Kaya, so, that is number 1, the biblical critique. So, magkaroon tayo ng critical thinking when it comes sa ating gagawin na panunood. At talagang hindi lang basta tayo nanonood to entertain but to learn. Kung paano yung takbo ng storya and ano ba yung gustong iparating noong gumawa ng movie na yan. Diba? So, yun yung ating first. Next, yung ating pangalawa po is the bad consequences of unwise TV viewing. So, ano naman yung masamang resulta o kapalit kung tayo ho ay walang pag-iingat sa ating panonood. Kung wala tayong filter sa pinapanood natin. Basta kung ano yung nakita natin pinanonood ng ating kaibigan o ng ating mga kaklase, panonoorin din natin. So, sabi nga, magiging idolo ka na rin or ina-idolize mo na rin kung sino yung halimbawa pinapanood ng iyong mga kaibigan. Hindi ba? Kaya, ito yung tinatawag nating bad consequences. So, in a particular situation, nakikita naman natin, ito yung nagyayari po sa mga bahay o sa mga tahanan na meron po mga magulang na kung saan ay walang filter sa kanilang mga anak. Basta kung ano yung panoorin nila, bahala sila. Pero meron po itong masamang epekto. Meron po itong masamang ibubunga, lalo kung tayo ho ay nagtatayo ng isang Kristiyanong tahanan o ng isang Kristiyanong tahanan, bilang isang pamilya. So, sabi ko dito is, what are the consequences when parents allow their kids to watch wrong? So, masama
sabi doon, wicked, mali, at hindi biblikal na mga material o mga palabas sa pelikula o sa TV. So ito po, makikita po natin. So actually, meron po tayong 8, pero hindi po natin matatapos yung 8. So yung unang 4 lang po muna ang ating makikita. So number 1 first is it establishes the practice of tolerating evil to enjoy some good. So ang una, sabi dito, ang unang result or unang consequence is na nagkakaroon po ng establishment ng kasanayan na okay lang pala. Yan. So tolerating evil to enjoy, no? For example, yung mga katawa-tawa sa mga taong hindi nakakilala sa Panginoon, bagamat ito'y masama sa Diyos, ay kung tayo ho ay laging exposed to dito, soon, sabi nga afterwards, magiging katawa-tawa rin dito sa atin. So ma-entertain na rin tayo kung lagi tayong nanonood ng mga nagpo-promote ng kasalanan or immorality. So afterwards, kung hindi ko tayo aware, ma-entertain din tayo. Matatawa din tayo. Kasi doon tayo galing eh. Doon tayo galing sa mga green jokes, doon sa mga kwentong may green, sabi nga, may double meaning. Hindi ba? Kung bago tayo nakakilala sa Panginoon, na-entertain tayo, natutuwa tayo, ngayon, to be bilang isang anak ng Diyos, kailangan pa rin ba tayong matuwa sa mga ganung bagay? Bagamat alam natin na ito ay opensa sa ating Diyos. Kaya, yun yung isa sa mga negatibong result. Kung wala tayong filter sa ating mga anak o sa ating sarili, sa ating pinapanood. So, we establish the practice of tolerating evil to enjoy. So, magiging entertaining sa atin ang kasalanan. So, sabi po ng 1 Corinthians 5:6, a little leaven leaveneth the whole lump. So, yung leaven, so kasi ang kahulugan ng leaven is sin, lebadura. So, yun yung hinahalo sa tinapay para siya ay umalsa. Yeast. So, in other words, pero excuse me, ang pino-point out ko nung leaven na ito is sin or yung tinatawag nating pollution, defilement sa isang tao. So, ang kasalanan, ang defilement, nagsisimula sa isang maliit. Sabi nga, a little leaven. So, ibig sabihin, ang kasalanan ay hindi agad yan malaki. Kundi nagsisimula sa maliit. So, for instance, pag nanakaw, so, katulad ng mga balita-balita natin, sabi nga, talagang for how many million and billion ang na mawala sa atin. Samantalang yan ay nagsimula lang sa maliit. Nagsimula yan sa sentimo, tapos naging piso, tapos naging daang piso, o 1,000 piso. Hindi ba? So, ang kasalanan, dun siya nagsisimula. So, ganun din sa ating panonood. So, kung hindi natin lagyan ng filter dun sa bahaging hindi makatutulong sa ating paglago bilang Kristiyano, so, apektado po tayo sa mga susunod nating panonoorin. Kaya, it establishes the practice of tolerating evil. So, sana yan yung ma-break sa atin. Yan yung mapigil sa atin. Hayaan nating maengganyo tayo ng kasamaan o ng mga bagay na panlupa at pansanlibutan na kung saan na hindi na tayo nabibilang. Okay? Next, it lowers the resistance to evil by getting them to laugh at sins like lying, stealing, cheating, and rebelling. So, ito'y nagpapababa ng kanilang pag-iwas o paglayo sa masama. So, yun yung sabi dito. It lowers their resistance to evil. So, kapag lagi kang entertained sa mga kasalanan na kasama doon sa movie, sa mga eksena, sa pelikula, katulad ng pagsisinungaling, pagnanakaw,
cheating o yung pagkakaroon ng ibang karelasyon or pagrebelde. So, hindi po ito dapat pamalagiin sa ating buhay. Na kailangan nandun agad yung ating awareness, na hindi dapat tayo ma-entertain dito. Hindi dapat tayo matuwa sa mga bagay na ito. Kasi isa yan sa tool ng kaaway para mag-initiate ng kaguluhan o ng confusion sa ating isip at sa isip ng mga taong makakapanood nito. So Ecclesiastes 7:4, the heart of fools is in the house of mirth. So the heart of fools, ang puso ng mangmang, ay nasa tahanan ng kasiyahan. So, sana maging aware po tayo. Katulad ng kung anong mga pelikula ngayon na nai-entertain ng tao, pero para sa atin ay hindi siya nakakatawa. Sapagkat bukod sa ito ay yumuyurap sa ibang tao, sumisira ng imahe ng ibang tao, ito ho ay kalapastanganan sa Panginoon. Okay? So, it lowers the resistance to evil. Next, pangatlo po natin, it provides continued access to the world and its wrong values. So, nagbibigay daan ito para patuloy tayong may access sa sanlibutan at sa mga mali nitong katuruan. So, yun nga yung sinabi po ng Romans chapter 12, do not conform to the pattern of this world. So, huwag tayong makiayon sa takbo ng sanlibutan. Pero kung patuloy nating ine-expose ang sarili natin sa mga bagay na po pwede nating ikapahama, so ito po ang isa pang magiging consequence. Kaya doon sa 1 John, sabi po, love not the world. Huwag nating mahalin ang sanlibutan. So, it doesn't mean huwag nating mahalin yung mga tao, kundi ang sistemang umiiral sa mundong ito. Na alam natin na ito ho ay nasa hawak ho ng kaaway. So, love not the world, neither the things that are in the world. Kahit ang mga bagay na nasa sanlibutan. So, that includes materialism, immorality, so yung pagiging makamundo natin, yung pagiging indifferent natin sa pupwedeng ma-identify tayo bilang isang taga-sanlibutan pa rin at hindi bilang isang Kristiyano. So, kailangan magkaroon tayo ng boundary sa bawat bagay na ating ginagawa. Hindi yung basta okay lang, pwede. Okay? Kasi kung, halimbawa, dumating ang pagkakataon na tayo ho ay napalayo na doon sa dapat nating tinatahak bilang isang mananampalataya. So, hindi tayo naging aware. Hindi po ba? At kung halimbawa, nakasakit po tayo ng ating kapatid sa pananampalataya dahil sa ating kawalan ng awareness para ho dito, so tayo din pong mananagot para sa kanila. Amen? So ito ho ay isang bagay na dapat maging maigat po tayo. So laging bukas yung access natin sa mundo. Lalo na sa panahon natin ngayon, internet. Kahit 2:00 ng madaling araw, pwede kang mag-online. Samantalang 25 years ago, kailangan mo pang bumili ng panload ng internet. Ang technology mo noon, talagang iba. So, ang tawag ko dati kasi is dial-up sa internet. So, para maka-internet ka, bibili ka ng card, 100 pesos, iano mo yon para magka-internet ka. Ngayon, Wi-Fi. Tapos meron na sa satellite. Di ba? So, iba na yung galaw. Ngayon, halos covered na ng teknolohiya lahat. Lalo na may AI pa. Artificial Intelligence. Okay? So, Artificial Intelligence, sabi nga, kailangan maging wise din po tayo sa paggamit. So, hindi lang basta tayo ma-amazed sa advancement ng teknolohiya ngayon, sa AI na meron ngayon. Kailangan maging aware din po tayo kasi nagagamit din sa masama
ang artificial intelligence. Okay? So, sabi nga, may mga, yung mukha ng sikat na tao, ipapatong sa iyo. Magmumukha kang artista. Magmumukha kang public figure. Okay? So, sabi dito, continued access to the world. Ano po? And, ang ating pang-apat, it weakens and sears their consciences by exposing them to ever-increasing lows of immorality. So, sinabi na po natin, di ba, na ang moralidad sa mundong ito ay patuloy sa pagbulusok. Hindi ho siya sa pataas. Hindi siya progressive. Siya ho ay regressive. Siya ay pababa. Ang moralidad ho ng mundo ay paganyan. Kung atin patuloy na pag-aaralan po ang salita ng Panginoon. Kaya, mas i-promote natin ang wastong pamumuhay. Since we know na ang mundo, ang moralidad, ay patuloy sa pagbaba, so tayo ho ay tinawag ng Panginoon upang maging asin at ilaw ng sanlibutan. Matthew chapter 5, verse 16. Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father who is in heaven. So, pagtanglawin natin, liwanagin natin ang ilaw ng Panginoon at huwag tayong magpadala sa kadiliman ng mundo. So, it weakens. Sabi po ng 1 Timothy, tingnan po natin, in 1 Timothy chapter 1, verse 18 and verse 19. This charge I entrust to you, Timothy, my child, in accordance with the prophecies previously made about you, that by them you may wage the good warfare, holding faith and a good conscience. So, ang katangian ng isang ligtas, ng isang tunay na lingkod ng Diyos, siya ay patuloy na nananatili sa kanyang pananampalataya at may malinis na budhi. Good conscience. Kaya, sa mga bagay na ito, nasusukat din, kung ang ating konsensya ho, ang ating budhi, ay dapat ba nating maging gabay? Sapagkat bilang isang Kristiyano, isa ho sa ginagamit ng Panginoon ay ang ating budhi upang gawin ang isang bagay o hindi. Kasi kung gawin natin isang bagay na labag sa ating budhi, ito ho ay pagkakasala. Tandaan po natin yan. Tayo ay nagkakasala kung ito'y ginagawa natin labag sa ating konsensya. Sapagkat yung konsensya na meron po tayo ngayon, yan ho ay bahagi ng ating buhay bilang isang Kristiyano. Bahagi na ng pagkatao na meron po tayo bilang anak ng Diyos. Kaya, it weakens and sears their consciences. So, patuloy po na humihina at patuloy ho na nadadarang sa kasalanan at kasamaan ang budhi ng isang bata o ng isang taong pinapahintulutan nating manood na alam nating makasasama sa kanila. So, lalo't kung halimbawa tayong magulang at sa anak natin, wala tayong pakialam, wala tayong filter sa dapat nilang panoorin o hindi. Sapagkat ang nakasalalay ho dito ay ang kanilang kaluluwa. Mga kapatid, kaluluwa ho nila nakasalalay dito. Lalo na ho sa henerasyon po na meron ngayon, ginagamit ho ng kaaway yung isa sa mga ang tawag ho is brain rot na videos. So, na nagtuturo sa mga bata ng mga bokabularyo o mga salita na walang kahulugan at nagiging lengguwahe. Isinasama na ho sa diksyonaryo. Okay? So, yan din ay ginagamit ho ng kaaway sapagkat yan ho ay nakakaapekto ho doon sa cognitive function ho ng bata. Lalo kung siya ho exposed sa maagang edad. Halimbawa, 1 taong gulang pa lang. So, kapag sumapit na siya sa edad na 2 hanggang 4, magkakaroon ho
magkakaroon ng tinatawag nating developmental delay kung lagi siyang exposed dyan. Usually, ang mga nanonood yan is yung mga nasa reels. Panood natin yan, di lang natin namamalayan, brain rot pala ito. Kasi may mga ito, yung halimbawa ay yung paulit-ulit, repetitive na galaw, and then yung kulay, okay, na gustong-gusto ng bata. So pagka hinayaan niya, or pagka hinayaan na magulang yung bata na manood ng paulit-ulit, so ano na mangyayari sa kanya? Yan. So magkakaroon ng developmental delay, maapektuhan yung kanyang pagkatuto bilang isang bata. So, yan din yung isa sa ways na kaaway. Na kung ang isang magulang ay hindi aware, so pwede na maging biktima ang mga bata. Okay? So, yun po mga kapatid. Unwise TV viewing or any form of entertainment na pwede nating mapanood. So, we have the access, subscriptions, sabi nga, sa mga platforms na meron na po ngayon. Pero maging matalino pa rin tayo at maging wise pa rin po tayo sa ating paglalaan ng panahon para dyan. Amen? Mga kapatid. So, it's also the way para maintindihan natin ang kalooban ng Diyos. Is it God's will? Ito ba'y kalooban ng Panginoon na papanood ko? Kalooban pa ng Panginoon ay ito'y mapanood ng aking mga anak o ng aking mga kasama sa bahay na hindi nakakilala sa Panginoon. Lalo't alam ko na ito'y makasasama sa kanila. Ano po? So, ito yung isa sa mga dapat na maging sukat upang lalo tayong mamuhay ng tunay bilang isang Kristiyano. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos, salamat sa iyong salita, sa minsan pang pagpapaalala niyo po sa amin, sa kahit anumang mga bagay na ino-offer po ng sanlibutan ito, ay maging maingat kami at maging vigilant, Panginoon. Sapagkat sinabi po ng iyong salita, ang kaaway po ay umaaligid lamang sa aming paligid. Naghihintay ng pagkakataon na kami ay silain. Kung kami magiging mahina at hindi magiging watchful sa lahat ng aming gagawin, Panginoon. Kaya purihin ka sa lahat ng ito sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Purihin po ang Panginoon.